Mahiya naman kayo. Yan ang banat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga opisyal na nag-swimming sa mga ibinulsan nilang pondong laan sa mga pumalpak na flood control projects. Pagtitiyak ng Pangulo, sila naman ang malulunod ngayon sa investigasyon. Pinatututukan din niya ang maayos na serbisyo ng kuryente, tubig at transportasyon. Si Clazel Pardilla sa detalye. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binanata ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tiwaling nasa likod ng mga palpak na flood control projects. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, nanggigil ang presidente sa mga proyektong imbes na pumigil sa baha, nagdulot pa ng perwisyo at pinsala. Ang iba raw kasi rito, wala sa mapa. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Binira rin ng presidente ang mga opisyal na imbes na solusyonan ng baha, nangikil at nag-swimming sa mga ninakaw na pondo ng flood control projects. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Kamakailan lang, lumubog sa baha ang Metro Manila at iba't ibang lugar sa bansa dahil sa hagupit ng habagat at magkakasunod na bagyo. Inatasan na ng presidente ang DPWH na gumawa ng audit sa lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Isa sa publiko ang report. Babala ni Pangulong Marcos, malulunod naman sa investigasyon ang mga magnanakaw ng pondo ng flood control projects. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Hahabulin din ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang mga kumpanyang bigong magpatupad ng sapat at disenteng supply ng tubig at kuryente na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Direktiba ng presidente, ayusin ang pagbibigay ng serbisyo at ipinag-utos ang refund o pagbabalik ng bayad kung kinakailangan. Target ng administrasyon na makumpleto ang 200 planta ng kuryente na magpapailaw sa 4 na milyong kabahayan. Inatasan naman ng luwa na ayusin ang serbisyo ng tubig at gawing abot kaya para sa mga consumer. Pangako ni Pangulong Marcos, tatapusin ang mga naglalakihang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Pagbubutihin ang serbisyo ng MRT at LRT. Pagaganahin ang lahat ng dalian trains na natenga ng 1 dekada. Pararamihin ang Love Bus sa Davao at Cebu. Ipagpapatuloy ang mga proyektong magpapabilis ng biyahe mula Bataan hanggang Cavite, Quezon hanggang Bicol, gayon din sa Cagayan de Oro, Davao at General Santos. Habang kinukumpuni ang San Juanico Bridge, sasailalim din sa rehabilitasyon ang Guadalupe Bridge. Pero gagawa muna ng Detour Bridge para hindi maperwisyo ang publiko. Pinai-inspeksyon ng presidente ang lahat ng mga tulay sa bansa. Hindi dapat bara-bara ang gawa dahil ang mga infrastructure projects ni Pangulong Marcos hindi lang dapat mapakikinabangan ngayon, kung hindi ng susunod na henerasyon. Ilan dito matatapos ngayong administrasyon na ito? Ang iba naman makukumpleto pa at mararamdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng aking termino. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV
sa Bagong Pilipinas.